Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Sabayan niyo ako sa pag-inom ng mainit na tsaa. Kayo lang ang iinom kasi medyo covered ang lola niyo ngayon. Dahil malalaman ninyo pag hindi kayo nag-switch ng channel. Pero ngayon sa ating programa, magpasalamat muna tayo sa Diyos kasi muling nakabalik si Father Jack Arada. Let us praise the Lord and give Him thanks. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga lolo at lola. At masaya po ako na makapiling kayo muli para makipagkwentuhan sa inyo. At Father Jack, syempre, pinagmamalaki namin na ang programa natin ngayon ay award-winning. Yan, congratulations. Para sa ating lahat yan, kasi nire-recognize na emerging ministry to, Father, for the senior citizens, yes, na meron pang pinupuntahan ng inyong buhay at hindi lang kayo pawang mga retired na mga tao, pero patuloy nag-e-evolve ang ating mga buhay. So, meron akong gustong basahin. Ito po ay galing sa isang tula ni Saint Therese of the Child Jesus and the Holy Face of Jesus. I need a heart burning with tenderness, who will be my support forever, who loves everything in me, even my weakness, and who never leaves me day or night. I must have a God who takes on my nature and becomes my brother and is able to suffer. Ah, I know well, all our righteousness is worthless in your eyes. So I, for my purgatory, choose your burning love, O heart of my God. So ito po ay hango na naman sa Dilexit Nos. So Father, favorite saint mo si Saint Therese. Saan ba nagsimula ang lahat? Alam mo, yung seminarista pa lang ako, no? Si Father Jenny Diwa ang nagpakilala sa amin kay Saint Therese, no? At talagang naging companion ko siya. No? Si Saint Therese ay mapagmahal sa mga seminarista at sa mga pare. No? Ang tawag sa kanya ay sister, no? Our sister. No? So talagang sinamahan niya ako sa paglalakbay ko sa bokasyon ko. Ayun. So kayo ba, lolos and lolas, kilala niyo ba si Saint Therese? Hindi naging senior citizen si Saint Therese. Tama ba, Father? Hanggang 24 lang siya. No? Hanggang 24. Kaya nga yung kanyang chaplet ay 24 Glory Be. So, batang-bata na pumanaw si Saint Therese. At saka, Father, di ba, halos hindi nga niya abutin yung 24? Kasi parang sa mga writings, di ba, yung parang excited na siya na makapiling si Jesus. Hindi takot mamatay si Saint Therese. Oo, gusto niyang makapiling si Jesus. No? Lolos and lolas natin, ang number one prayer, pahabain niyo po ang buhay ko. Alala ko si Cardinal Rosales. Sabi niya, kung ano-anong binibigay sa akin pampahaba ng buhay, sabi niya gano'n, pitok-pito, pansit-pansitan. Sabi niya, ihi daw siya ng ihi. Sabi niya, I also want to see Jesus. Sabi niya gano'n. So nakakatuwa, lolos and lolas, dapat handa tayo, ha? Kaya nga yung pagpapatibok ng puso, ng banal na puso ni Jesus, pinalalakas tayo. Pero pag sinabing time is up, kahit ano pang pressure dun sa puso, di ba? Hindi na talaga kakayanin pa. So ngayon, sa journey natin sa buhay, kung seminarista ka palang, Father, si Saint Therese ay inakay ka na, di ba? So nakakayanig yung mga pinangyayari. Ibig sabihin, Father, nasa loob ka ng seminaryo, pero tuloy-tuloy pa rin pala yung mga unos na pampersonal at pampamilya. Ang isip kasi namin, pag nasa loob ka na ng seminaryo, ang focus mo na lang aral, pagpapare, kabanalan, pero on the side pala, you also get affected. So, paano mo hinandle lahat yan, Father? Ang naaalala ko lagi na si Monsignor J. Bandojo, ang aming formator when we were young seminarians, sabi niya, as seminarians, as priests, we will encounter difficulties. Sabi niya, at kapag ka dumating sa punto na mahirap ang buhay, sabi niya, go back to your first enthusiasm. Go back to your first enthusiasm. And this is very scriptural. No? Yung mga alagad, they remembered the first time that they met Jesus. Sabi nga ni San Juan, it was about 4 in the afternoon. No? About 4 in the afternoon. At yung pagbalik, no, doon sa unang pagtawag, sa unang
unang pagdinig ng tawag ni Jesus, no? At yung karanasan, no, nung nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos, no? Nagbibigay ng lakas, no? Ano man yung harapin sa buhay pare, buhay seminarista. So, tuloy-tuloy naman, Father. So, eventually, naging pari ka nga. Yes, Kaya opo. lang, kulang dahil hindi inabot ng lola. Yes, ng Pero lola. at least the mother is Inabot still, ng nanay nasa ko. height pa siya no, ng kabataan niya, Yes. na-enjoy niya pa, na may mga tao na nagmamano sa'yo, na nakikita niya. I'm sure overjoyed yung mami mo nung time na yon. Noon ngang, kala ko hindi na magtutuloy yung ordinasyon. Napakahigpit ng yakap ng nanay ko. no? Talaga, talaga. Ang higpit-higpit. Sabi ko, yun siguro yung dasal ng nanay ko, yung mission accomplished, pare na yung anak ko. Yung parang, Lord, you may now let your servant go in peace. No? Amen. Naging pare na yung anak ko. So what a blessing. So I'm sure, Father, lahat ng lolos and lolas ganyan din. Hindi man pagkapari ang pinapangarap nila, pero ang dasal nila maging maayos yung kalagayan, hindi lang ng mga anak kundi ng mga apo, kasi intergenerational talaga ang lahat. So Father, ano ang next na unos na ikinagulat mo sa buhay mo? Tayong lahat, lolos and lolas, natandaan nyo to. Ito ay historical. Pag nakikita natin ng mask, pandemya agad ang naiisip natin. Kaya yung mga kabubukas pa lang ng TV Maria sa inyong mga cable, hindi ho ito panahon ng pandemya. Current po ito, kasalukuyang nagaganap. Pero Father, ayoko na nga maalala yung pandemya na yan. Ikaw, Father, ano ba naging karanasan mo nung pandemya? Nako, napakalungkot kasi hindi naman kami inordinahang maging pare para magmisa sa harap ng camera. No? Tama. Tapos para lang medyo lumukso-lukso yung damdamin namin, naglagay kami ng mga kandila para may representative yung mga tao, mga pictures, no? Pero I think yung isa sa naalala ko kasi yung sinabi ni Pope Francis, baka pagkatapos ng pandemya, hindi na bumalik sa simbahan ng mga tao kasi iniwan sila ng simbahan. Tama, tama. So, humugot ako ng malalim. No? Naalala ko yung talagang takot na takot ako kasi sabi ng doktor ko, pag nagka-COVID ka, pwede kang mamatay. No? Naalala ko yung isang unang blessing ko ng patay. No? Yun yung talagang bawal magburol na bawal magburol. Pero yun nga mga kaibigan namin, parishioner ko dati sa balik-balik si Reynan, no? Pero alam mo, sa takot ko, nakatulog ako ng buong araw. Talagang medyo alas 4 na yata ako nakapunta. Talagang sabi ko, Makati na siguro lalamunan ko pag-uwi ko. Pero nung pumunta ako ay binlesan ko yung nanay niya talagang. Tapos Diyos ko, yung kanyang kapatid, binuksan pa yung ataol. Talagang kinabahan ako, no? Pero Easter Sunday, nag-text siya. Sabi niya, salamat po na yung kahit na delikado, pumunta kayo para bendisyonan ng nanay ko. Grabe, Father, yung time na yun, especially yung first wave, parang handa ka nang mamatay, Father. Yes. Ka-level niyo yung frontliners Lolos and lolas, naalala ninyo, kayo unang-unang kinulong sa mga tahanan. Habang lahat pwedeng mamalengke, di ba, mamimili lang ng isa per household. Pero sigurado, yung senior citizens, kulong. Pero ang katakataka, yung mga pare, hindi sila bawal. Kasi considered kayo as frontliner. So, Father, merong sinabi yung doktor sa'yo na hindi ka pwede ma-expose. Kasi mas malapit ka sa kamatayan. Kasi high risk kang tinatawag, di ba? Pero paano mo nakayanan? Kasi kung tutuusin, i-excuse ka naman Kung sasabihin mo talaga sa kardinal, di ba? O nung time na yon, Bishop Pabilio ang administrator natin, they will understand kasi health risk yon. Napakadaling mag-excuse. Pero hindi ka napigilan, Father Nakikita kita, no? Tuloy-tuloy pa rin yung pag-ministry mo. Alam mo na-inspire ako sa mga kabataan. Yung naalala ko kasi yung nagugutom yung mga tao. Ang nagbigay ng 5 tinapay tsaka 2 isda, bata para makabusog, no? Mga kabataan yung katulong ko sa community pantry. At maraming kabataan yung every Sunday, nagsimula kami every Sunday dahil hindi pwedeng pumunta sa simbahan ng mga tao, inililibot namin ng Blessed Sacrament sa parokya. Father, yung time na yan, saan ang location mo?
nasa matao kan lugar niyang panahon na yan. Very dense ang population ng Pandacan and Paco area yan eh. Ayan, tama. Kaya ang hirap, sa mga bahay parang patong-patong yung bahay. Totoo. So talagang ang hirap mag-social distancing. Tama. Pero katulong namin ng mga pulis at saka ang mga barangay. Inasistahan kayo, So, Father. iniikot namin ng Blessed Sacrament, tapos nagpaalam kami na makapunta sa mga chapels, sa mga barangay hall para yung gustong mangumunyon. Naku, nagbigay Father, ng mga komunyon. looban yun, nasa Yes, area oo. mo. Sisikip ng Iskinita ano. yun. Oo. Tapos, ang Caritas Manila, no, talaga namang malaking himala yung ginawa ng Caritas Manila. Walang tanong-tanong kung katoliko ka ba o kung nagsisimba ka ba, basta the poorest of the poor. Kaya kahit ibang relihiyon, naalala ko that year was the year of ecumenism and interreligious dialogue. No? So pati Iglesia ni Cristo, pati Saksi ni Ho, lahat nabigyan namin, hindi lang Katoliko at hindi lang Kristiyano. At pumunta sila sa kumbento para magpasalamat. Wow. Talagang papasalamat ako doon sa mga volunteers ko. Talagang mga bayani at mga banal. No? Father, Heroes totoo and ba? saints. Ito ba ay totoo? Kasi napabalita na lahat yung namigay, di ba nag-house to house sila Yes, ang mga kabataan na yan, walang ni isa sa kanila ang na-virus. Wala, oo. At very, very minimal yung namatay ng COVID dun sa area namin. Aba, Very minimal. Katakataka yun, Father, kasi mataong lugar ho talaga nung panahon na yon yung parokyang nasasakupan ni Father. Nilabas ko, yung kwarto ko kasi may maliit na parang veranda, nakasya yung isa, 2 tao. Nilabas ko si San Roque at si San Miguel. Oh. Parang pinagmamasdan niya yung buong parokya. At every day, no, I bless the people kahit hindi nila ako nakikita. May bantay talaga. Yes, So, yes. Father, ang mga lolos and lolas natin, ang karamihan sa kanila noon, nagsimula ng mawalan ng pag-asa. Kasi kung active sila sa parokya, sila yung unang hindi pinabalik ng Totoo, parokya. nagalit ang matatanda noon. Sa'yo rin ba, Father? May mga nagtampo May mga bang nagtampo matatanda? na, pero napaliwanagan naman sila. No? At sila yung mahal na mahal ang mga pare at ang mga ibang mga lingkod kasi alam nila na yun ang dahilan kung bakit namin sila pinoprotektahan. Tama. At ngayon naman, tignan mo, Father, itong programang na-enjoy nyo ngayon, ito ay bunga nung pandemya, Father. Nagsimula ito October 20, 2020. Ibig sabihin, first wave yan. Yes. 2020 talaga eh. March Kaya mula 2020. naman no, nakita natin as a church na pwedeng ang simbahan ang lumapit sa kanila kahit nasa malayo silang mga lugar. Kaya tingnan nyo, naging productive tayo pare-pareho. Na-enjoy natin ang company at hindi lang minsan isang buwan. Minsan isang linggo kami ay nagtatagpuan. At ngayon, narinig nyo pa lahat ng mga kwento ni Father Jack. Father, bakit stricto yung doktor mo? Ano bang pinagdadaanan mo nung time na yon na sinabi talagang, nako, pag nagka-COVID ka, ikamamatay mo? Meron na akong comorbidities. No? I Okay. had diabetes, tapos hypertension. No? So kapag ganun daw ay delikado na. No? Kapag, Pero dear seniors, hindi pa po senior si Father Jack. Pero meron na siyang comorbidity. Kayo, senior na kayo, may comorbidity pa kayo. Kaya pakinggan natin. Father, ano ba yung sakit na yan? Namanan nyo ba yan? Nasa linya ba ng pamilya nyo? Meron din, pero most likely yung sa akin acquired kasi talagang ang pagmamahal ng mga tao sa pare kasama yung pagkain no? Talagang ibibigay sa pare chicharon, lechon, no? Talagang hindi ko alam kung pagmamahal So Father, alin sa mga yon, sa pagkain na yon ang hindi mo talaga na-resist nung panahon na yon? Marami. Ako, meron pag bumisita sa akin, talagang chicharong bulaklak ang dala. Wow. Deadly talaga, Father. Parang bulaklak na agad ng pampatay yun. Yes. Lolos and lolas, si Charong bulaklak. Minsan, yung meron yung bilog-bilog na si Charon, Father, Nako. mas nakakamatay yun. Parang ano yun laman loob. Opo. Mas madaling kainin kasi yun. Hindi nyo na malayan, para ka lang kumain ng mani, pero ang taas na pala ng mga cholesterol. So, Father, does it run in the family? Yung diabetes? Hindi. Yung sa father side. Meron. So kahit papano meron ka talagang tendency na
Sa mother side, sa heart naman. Oo. Ang ganda, perfect combination. Perfect combination. Very sacred heart. So, Father, it means na-survive mo yung COVID, na-survive mo yung pandemya. Yes. Pero mukhang lately, meron kang hindi na-survive na kailangan mo talagang harapin, medically speaking. Ano ba yung health crisis na yan? I think blessing ng COVID yung COVID prepared me, no? Yung pandemic prepared me. Itong sumunod na crisis sa buhay ko, no? Last year lang, early last year ay sinabihan ako na mababa na yung function ng kidney ko, no? So nag-try na ano yan dahil din sa diabetes and hypertension, ano. So diet, kaya namayat ako no, nag-lose ng weight, no. Pero dumating sa punta sa sobrang baba nung kidney function, ginano na ako ng doktor, no. Kaya yun, hindi ko na malaman kung totoo bang nangyayari. Ibig sabihin, pine-prepare na ako for dialysis, no. Oh. Pero parang I am not prepared, no. Tapos meron akong mga nakausap na pwede pala yung hindi na mag-dialysis, preemptive transplant, no? Kidney transplant, no. So medyo hindi ko maintindihan, hindi ko matanggap nung simula, no. Ang isa sa pinakamalaking takot ko, at sabi ko to doon sa mga kapatid kong pari sa parokya, no. Ang pinaka nakakatakot sa akin yung dumating yung time na hindi na ako makakapaglingkod sa simbahan. No? Yung I cannot serve the church anymore because of my health, no. At pero bawat krisis may pinadadalang biyaya ang Diyos, no. 'Di ba si San Pablo nagrereklamo siya, the thorn in the flesh, no. Pero ang ganda ng sagot sa kanya ng Diyos, yung, my grace is sufficient for you. No? Grabe, Father, ayan ka na naman. Nakakatakot yung mga sinasabi mo, pero para sa iyo, sapat yung grasya. No? Kasi sinabi, pinanghawakan mo, my grace is sufficient for you. Pero nung binibreak nung doktor mo yung news sa iyo, teka muna, ikaw na yan eh. Nanlalamig ako. Dati panlabas, di ba? External factors eh. So mag-reactive ka lang. Pero ito, ikaw na ngayon. So, hindi ka ba natakot, diretsahan tanong, hindi ka natakot sa kamatayan? Kasi parang ang dulo nun, kung hindi, di ba, hindi magpa-function yung kidney, is death. Yung kahit na mag-transplant kasi ko kapag ka bumigay, kapag ni-reject ng body, so, ganun din. So talagang natakot din ako, no? Natakot din ako. Yung takot, hindi dahil takot akong mamatay, no? Kung hindi yung yun nga, hindi ko na maisasabuhay yung pagiging pari ko, no? Paglilingkod sa simbahan. Grabe, Father. Nandun ka na sa puntong yon, pero paglilingkod pa rin yung nasa isip mo. So, kasi maraming kang maiiwan, maraming pending nasa isip mo. At nabalitaan ko, may project ka pa nga. Ooperahan ka na lang. Meron ka pang proyektong nasa sa isip na, naku, intindihin nyo yun. Hindi pa yun natatapos, hindi pa fulfilled. So, how did you prepare for ano ba yung tawag, Father? Transplant ba yan? Transplant, opo. Medyo, yung isang blessing, of course, yung tita ko, siya talaga yung walang tanong-tanong, no? Sinabi ko sa kanya yung situation. Sabi niya, akong magbibigay ng kidney sa'yo. Akong magbibigay ng kidney sa'yo. Sobra naman, Father. Talagang, ang Hindi tita ko, nagdalawang 62 isip. na. 62 na. Aba, senior. Naku, mga senior, handa nyo kidney nyo. Pwede pala. Nagmagandang loob, isang senior, hindi bata. Nasa States pa bata. siya, no? Nasa States. Wow. Magpuri muna tayo. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Kasi unang-una, pag ganyan transplant, pahirapan ng kidney donor. So si Father, agad-agad, niready ng Diyos ang puso ng iyong tita na nasa malayo. Pero the second problem would be, senior citizen na siya. Yes, ayaw nga ng doktor. Oh, ayaw, oo. Tapos, hindi pa natapos doon. No? Very thankful na ako dahil ang tita ko, no? Kapatid ni Father Jenny biglang nag-text. Sabi niya, si Kuya Chito, sabi niya,
nabalitaan ko po na may sakit si Father. Sabi niya, bibigay ko po yung kidney ko. Grabe naman, Father. Sobra, hindi mo kadugo yun. Opo. Tapos, meron pang ibang lumapit, no? Dati kong sakristan. Tapos yung nag-alaga sa akin, si Kokoy, no? Nagkaroon na rin siya ng sakit sa kidney. Sabi niya, Father, hindi ko mabibigay yung kidney ko sa iyo. may tama na. Pero sabi niya, ako po mag-aalaga sa inyo. Wow. So talaga nag-alaga sa akin. So parang ano rin yun, Father, nagbigay daan kasi alam niya how to manage dahil pinagdaanan din niya sa sarili niya. Pero Father, napakalakas ng grasya ng Diyos, nag-uumapaw talaga. So parang naniniwala ako sa sinabi mo na sa bawat krisis, may grasya na itinatapat ang Diyos. Habang ang tao, taon na binilang, walang mag-donate. Di ba? At minsan samaan ng loob yan. Kasi sa loob ng pamilya, minsan pwede yung kapatid, pero hindi binolunteer yung kanyang sarili. Pero sa'yo, kahit hindi mo mga kaano-ano, nag-uumapaw yung nag-volunteer. Ako, bibigay ko yung kidney ko kay Father. Father, may idea tuloy ako ngayon. Para patunayan mahal ka, sabihin mo sa boyfriend ng anak, willing ka bang ibigay ang kidney mo? Maganda yan, di ba? Kasi ngayon ko nare-realize how difficult it was during your time, Father. Pero opposite dinagsaka. Yung tita mo naman, bakit favorite ka ba ng tita mo at hindi siya nagdalawang loob? Kasi yung tita ko, bata pa kami, talagang kapag bakasyon, siya ang kasama namin, talagang mapagmahal sa mga pamangkin. At yung walang pagdadalawang isip, no? Sabi niya, ibibigay ko yung kidney ko sa'yo. Naku, favorite ka nun, Father. Siguro na maliliit kayo kasi ako yung mga pamangking ko, nagtuturuan Sino favorite mo, tata? Kasi para akong mga anak. So ngayon, kahit hindi niya i-declare, pinatunayan niya sa kanyang buhay na talagang kaya niya ibigay ang buhay niya literal sa iyo. At hindi lang siya nagbigay ng kidney, no? Siya yung nag-manage ng diet, nag-alaga sa akin. Kababalik na lang sa States At tinapos siya muna yung healing journey mo. Pero Father, active pa ba siya doon o retired na siya? Retired na, babalik dito sa Pilipinas. Oh. So, imbis na buo pa ang kidney niya, bawas na siya. Kasi binigay niya na sa'yo, Father. So, nung nangyayari yun, Father, hindi ka ba nagdalawang loob? Kasi maiisip mo, naku, malalagay ko rin sa risk yung tita ko. May ganun ba? Opo, kasi nga, dahil senior na rin siya, no? Sabi din ng doktor yon, sabi niya, kung magdo-donate ka, baka unfair sa'yo kasi kailangan mo ng 2 kidney sa pagtanda mo. Tama. Pero sabi niya, hinanda ko na po yung sarili ko. Talagang very willing na magbigay. Father, ang tita mong ito ay mother side? Kapatid ng father, kapatid ng tatay ko. Wow! Parang may redemption, Father, Oy, mga lolos and lolas, kung nanood kayo nung unang episode natin, eto, continuity talaga. So, ibig sabihin talaga, Father, pag kumilos ang Diyos, may pinupuntahan, Yes. hindi per episode lang, may continuity. Kasi imaginein mo, hindi pala side ng mami mo to, side pala ng iyong daddy. So, yung redemption from mga pinagdaanan, dinugtungan ng buhay mo, literal, ng iyong tita. Father, batiin mo naman yung tita mo. Ayan, nanonood siguro tita ko, nasa stage sa ngayon, ang tita Tina ko. Ayan. Wow, talaga naman. Sana lahat tayo makaproduce ng ganyang klase ng tita. Kasi hindi anak di ba? Tita lang to, pero talagang buong nagpaubaya ng kanyang bukas. So, seemingly, yung tita mo na yan ay punong-puno ng pag-asa. So, icon of hope. Yes. Kasi hindi naman para sa kanya, para sa ibang tao So, nagbigay siya ng pag-asa sa'yo, but at the same time, ang lakas ng pananampalataya niya na nothing bad will happen to her. Yes. Kasi ang nangyayari niyan, Father, self-preservation tayo, di ba? Pero pag yung tao pala, punong-puno ng pananampalataya at pag-asa, sabi mo nga the last time, yung endurance na yon will lead into character. At ito ngayon, lumitaw ang tunay na karakter ng lahi. Lahi sa lahi na ito, Father. So, matapos yung operation,
everything went smoothly. Pero yung mahirap, yung afterwards, na hindi ka pwedeng makisalamuha, hindi ka pwedeng lumabas, nag-iisa ka, Father. Paano yun? Bagong opera ka, pero secluded ka na agad? Yes, nakakulong ako. Yung first few, may nurse. No? Kasi nahirapan akong tumayo noon. Pati pagtulog, no, minsan mahirap humiga, no, masakit yung dito na part na ito. No? Very lonely journey, no? Very lonely journey. Pero ito din yung time na bumaling ako sa dasal. No? Tapos ay fourth floor yung aking kwarto. No? Yun, sinisilip ko yung mga bata sa baba. Hanggang tanaw ka na lang. Nilagyan kasi ng mga barriers para talagang wala mo nang dahil delikado kapag nakakuha ko ng virus. Very crucial yung first 6 months no? So naka 6 months ka na ba, Father? Nakalagpas na ako. So October 7 hanggang April 7. Wow. April 7, Santo Rosario yun, Yes, Father. merong October 7 ako inoperahan. October 15 ako lumabas. Saint Therese. Saint Therese of Avila. Avila. Grabe, may mga milestones kasama ng paglalakbay ng mga santo at santa. Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, Father, nakamask ka pa rin. Yes, oo. Paliwanag mo nga kasi baka yung mga tao biglang susugod sa iyo, magmamano, di ba? Medyo hindi pa pwede kahit na naka 6 months na. Opo. Hanggang kailan yung sitwasyon mong ganyan, Father? Pinag-iingat ako ng doktor ko, 6 months to 1 year daw very crucial. No? Kinikwento sa akin, may isa pang pari tayo sa Manila, si Father Russell. Sabi niya, mga 2 months, sabi niya, talagang nakamask daw siya. No? Kasi anytime po na magkaroon ako ng infection, magkasakit, lagnatin, dahil naka-immunosuppressant kapag mayroong organ transplant. No? Kasi pinapahinga muna yun sa function niya . Pag gumana po yung immune system para labanan yung sakit, ire-reject niya rin yung kidney. Kasi yung kidney is a foreign substance in my body. But so far, Father, so good, Yes, maayos yung mga lahat. tests ko po. Salamat sa Diyos. Kaya lolos and lolas, napakalaking risk ng ginagawa ngayon ni Father Jack sa atin. Even with TV Maria, hindi pa siya masyado nakakatulong, hindi pa siya uma-appear sa salita ng buhay. Pero umappear sila sa inyo, lolos and lolas, So, highly appreciated natin yung presence ni Father Jack. Kasi dati pa naman, gustong-gusto ko na talaga siya ma-interview. Pero nahihiya ako kasi sabi ko, wow, nagpapalakas pa siya. Pwede naman mag-Zoom, pero hindi pa pwede ma-stress. At dumating itong araw na ito, this is actually a healing journey of Father. Tapos na yung crisis So, we are now focusing on the healing journey. Talagang pinagaling at nakita nyo yung buong kabuuan ng buhay, Father, pagka mag-isa ka lang kasi lahat maiisip mo, no? Parang nakabuo ka na siguro na 1 libro habang nandun ka at nag-iisa. So, mas masasayang bang lumalim yung pananalangin mo, Father? Kasi syempre, ang pare, buhay nila pagdarasal. Pero nung naranasan niya to, baka ibang dimension ng panalangin ang niyakap mo, Father. Very humbling sa akin, Yung si Therese, sinabi niya yun, yung about confidence, and about yung spiritual childhood, yung experience of littleness, of fragility, of sickness, of sin, napaka-significant yan sa writings of Saint Therese. Sa akin, very humbling, kasi sanay ako sa active ministry. Tapos biglang hihinto. Biglang hihinto. Kaya nga, lalabas yung insecurity, lalabas yung loneliness, pero kapag ka nasa rock bottom ka, you will let go of all your illusions. That I am important, I am needed, I am useful. Kasi minsan ang pare, mayroong messianic complex, yung bang parang sa'yo nakasalalay ang mundo. Hindi magtutuloy ang buhay ng simbahan kapag wala ako. Tama. Pero na-realize ko, the church will continue to grow and to continue to exist even without me. Yung parang lalago ang simbahan, not because of me, but in spite of me. Yung kahit wala ako, tuloy yung very, very sa akin, very humbling experience. At
Si Saint Teresa, sabi niya nga, parang you plunge yourself into the shoreless ocean of God's love. Yung parang, ang ano niya nga kasi, mas maliit yung karanasan mo sa sarili mo, parang you throw yourself into the arms of God. No? Until you face God with empty hands. No? With nothing of any merit of your own. Yung hingi nga niya, ang hiling nga niya, walang laman yung buhay ko. No? I just want the gift of yourself for me. So parang ganun yung, tapos yung isang humbling experience ay, ang pari kasi sanay na nagbibigay. Sanay na nagbibigay. Yung, it is also Christ-like to receive. You know? To receive. Kasi si Jesus, kahit yung palyadong pag-ibig ng mga alagad, tinanggap niya. No? Sa akin, yung sanay ako na nagbibigay, sanay ako na tumutulong, no? Pero ngayon, nakakulong ako, wala akong magawa. No? So, Father, ibig palang sabihin, mas madaling magbigay kaysa tumanggap. Pero dumadating yung punto na ang pananampalataya tungkol sa pagtanggap. Kasi minsan, kapag ang alam mo lang magbigay, it becomes arrogance. No? Dahil akala mo ikaw ang nagbibigay, pero lahat naman ay, kaya daw nga may langis sa kamay ng pare para dumulas yung biyaya ng Diyos. No? Para dumulas yung biyaya ng Diyos. That's a good insight. So, hindi mapipirmi sa'yo. At hindi ikaw may command. Nakikiraan lang ang biyaya sa pare. Tama. Pero dapat maging comfortable din ng pare na tumanggap ng biyaya. No? To be blessed also by other people. No? At doon makikita yung pagkilos ng Diyos. Lagi kong, ang isa sa natutunan ko kay Cardinal Rosales, no, sabi niya, forget me, remember Jesus. Forget me, remember Jesus. Kaya, ito yung something that comforted me. Yung doon sa movie na Coco, meron dong yung Mexican tradition of death. Sabi doon, 3 kinds of death. Una, kapag when we stop breathing and when our hearts stop beating. Ikalawa daw, when we are confined to the ground. Tapos ikatlo, when nobody remembers us in the land of the living. Sabi ko, dapat yung pare komportable doon sa ikatlong kamatayan. Kasi baka yung temptation sa pare, gusto naming mag-iwan ng legacy, patayo building, gawa ng mga magagandang programa. Edifice complex. Yes. Sabi nga nung isang matandang pare, hindi naman scoreboard ang buhay ng pare. Hindi naman scoreboard ang buhay ng pare. No? Kaya yung humbling experience, binalikan ko yung ordinasyon ko eh. Mahalaga na nung binigay yung chalice and paten, yung dulong salita doon, conform your life to the mystery of the Lord's cross. Conform your life to the mystery of the Lord's cross. No? So ito yung mga pinagkuhaan ko ng lakas. No? Sa pari daw, healthy yung experience of loneliness because you will see yourself as an empty vessel and only God can fill me. Yung parang no amount of material things and even human relationships can fill yung desire to be complete. No? It is only God who can fill us. So, Father, ang lalim nitong mga sinasabi mo kasi kailangan mo nang mawala ang lahat sa'yo. Yes. Kailangan i-empty muna ang lahat para mapalitan yon ng grasya. So, parang dialysis din ang dating. Di ba? Pag dialysis, lolos and lolas, no, nilalabas lahat yung hindi dapat, pero papalitan din, di ba? Para malinisan talaga. At yung pinagdaanan mo, Father, ay hindi biro. Mukhang may sinasabi ang Diyos, hindi lang dun sa katawan, pero higit sa lahat, sa iyong kaluluwa. So, mabigat, Father, yung sinabi ni Cardinal sa'yo, forget me, remember Jesus. Lolos and lolas, mukhang napakagandang pagnilayan yan. Hindi ko naman syempre pinapangarap na daanan natin yung transplant na sinasabi. Pero we learn from all these ideas of Father, yung conviction niya talaga na madalas tayo nagpapatayo din ng kung ano-ano bilang alaala para sa mga anak, sa susunod na lahi, susunod na henerasyon. Pero mukhang ang pinakamaganda nga, Father, na natutunan ko sa iyo, maaring hindi kami maalala ng mga pinalaki naming mga anak, apo,
Pero sana ang maalala nila ang Panginoong Diyos. Na kahit wala na tayo, di natin maipapaalala sa kanila, magsimba kayo, mangumpisal kayo. Pero sana nga ang pinakamagandang pamana sa bawat pamilyang Pilipino ay ang pagkilala sa Panginoong Jesus. Si Father, niyakap na niya ang ating Panginoon buong buhay niya. Kasi bata pa, pari na agad ang kanyang pangarap, panalangin, at nagpo-prosesyon nga na tinatawag. Very supportive ang buong pamilya niya. Pero dadating sa panahon na haharapin mong mag-isa yung krisis ng buhay. So Father, sa lolos and lolas natin, ano bang maipapangaral mo na dadaan sa kanila yan loneliness? Kasi kahit ilan ang pinalaking apo, anak, aalis yan sa poder at mananatili rin na ikaw lang at ang iyong Diyos. Na-imagine ko na yung nararanasan ng mga matatanda, yung may time na puno yung hapagkainan, di ba? Tapos hanggang isa-isa bumubukod na, hanggang kayo na lang mag-asawa. Tapos darating yung panahon, mag-isa ka na lang, tutulo na lang yung luha mo, hindi man lang makapag-text yung mga anak mo, mga apo mo. Hindi, ang nanay ko, ano niya, hindi niya mayakap yung apo niya. Hindi niya naalagaan yung mga apo niya eh. Hindi niya nayakap, no? Kaya mahalaga yung center, yung sabi ni Pope Francis, very important yung heart, no? May spiritual center, no? Kasi dito tayo kukuha ng lakas, no? Dito tayo kukuha ng lakas. Yung hinomili ni Cardinal Advincula ito eh, no? Sabi niya, ang pare, kaya nakaka-relate kami sa mga matatanda, ang tawag sa pare presbyter, ang English nito ay elder. Kaya sabi, nagiging pari kami para tumanda, no? Para tumanda. At ano yung kahulugan ng pagtanda, no? Una, sign, no? Sacrament, no? Paalala ng pag-ibig ng Diyos, no? At ikalawa, alaala, no? Alaala. Mahalaga yung alaala ng mga lolo't lola yung bumubuo sa pamilya, no? Kaya huwag kayong malulungkot, no, dahil ito yung halaga ninyo sa bawat pamilya, ito yung halaga ninyo sa lipunan, no? Tanda at alaala. Ako, yan yung biruan ng mga bata. Gusto mo maging kwento ka na lang. Pero tayo, lolos and lolas, hindi tayo magiging kwento. Kasi tayo ay magiging sign. Yun ang sinabi ni Father Jack. Sign, simbolo ka, nakikita ka, konkreto, visible sign. At alaala, yung memory. At ano kayang alaala yon? Kasi sabi ni Jesus, pag nagmimisa kami sa inyo mga pari, Father, do this in memory of me. Tayo kaya, anong alaala kaya yon, di ba? Baka dinadalaw tayo ng mga apo natin. Naku, yan lola mong yan, ubod ng sungit yan. Sana yung alaala nila, yung katulad ng magagandang alaala ni Father. Talagang noon, nung nakita kitang hihirap ang kalooban mo, Father, inggit na inggit ako sa nanay mo. Yung para isip ko talaga, naku, kung anak ko to, tignan mo, kitang-kita ko yung pagmamahal. No? Kaya tayo mga lolos and lolas, sige na, hindi man yung makita ang pagmamahal ng anak, apo, pero tayo patuloy na magmahal kasi yung puso ni Jesus patuloy na tumitibok sa pamamagitan mo. Anumang unos, anumang delubyo, pero sabi ni Father Jack dito, my grace is sufficient for you. So maraming salamat, Father Jack. Lahat nitong iyong ibinahagi ay magdudugtong ng pagtibok ng bawat puso ng mga lolos and lolas natin. At nawa ang pagtibok ng pusong yan ay umagos din hanggang sa susunod nilang henerasyon. Salamat din kay Saint Teresa of the Child Jesus kasi siya rin yung nagpahayag sa atin na yung offering of oneself, no? Parang victim soul na tinatawag. Pero hindi naman natin namamalayan yan, kusang dumadating at nasa sa ating disposisyon kung paano ito harapin. Pero sa ating pagtatapos, hayaan yung i-lead ko kayo sa healing prayer ni Saint Teresa of the Child Jesus. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. O little flower of the Child Jesus, you have shown yourself powerful in helping those in need. I humbly turn to you in faith, asking for your intercession before the throne of God for healing. You who promised to let fall a shower of roses, send forth the fragrant grace of healing to my body, soul, and spirit.
Grant me strength in moment of weakness, comfort in time of pain, and renewed hope in Christ's love. May your example of trust, patience, and love lead me closer to Jesus, our divine healer. Saint Therese of Lisieux, the little flower of the child Jesus, my holy patroness, help me to accept God's will, knowing that His love is guiding me always. Amen. Father, final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So ngayon ho ay may mission tayo pare-pareho, hindi lang para sa sarili. Ilakip din natin ang ating panalangin at pag-asa sa tuloy-tuloy na kagalingan ni Father Jack Arada. So maraming salamat po and we'll see you again next Monday. Bye! Bye-bye po.